Magandang gabi sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tonyo. Ang ikukwento ko po sa inyo ay ang personal naming karanasan ng aking itay. Nakatira kami noon sa isang baryo ng Sorsogon. Kilala ang tatay ko sa baryo namin bilang isang magaling na albularyo. Totoo naman yon, dahil marami nang gumaling sa mga panggagamot ng tatay ko. May mga dumadayo pa nga sa baryo namin para lang magpagamot kay itay. Tonya, bukas ng umaga pupunta tayo sa malayong baryo. Kaya dapat matulog ka na ng maaga ngayon. Paalala sa akin ng tatay ko habang siya ay nagtatahi ng kanyang sombrero. Malayong baryo? Saan naman yun, tay? Tanong ko sa kanya at sandali ko munang iniwan ang isinusulat ko. Sa baryo ng San Miguel. Pupunta tayo doon para makipagkita doon sa kaibigan kong albularyo. May ibibigay siya sa akin na formula para yun sa gamot na inimbento ko. Gamot para sa yanggaw. Lalo ko naging interesado sa sinasabi ni tatay. Yanggaw? Ano po yung yanggaw, tay? Nakakamatay bang sakit yun? Tanong ko. Tinuwanan ako ng mahina ni tatay. Kahit kasi albularyo siya, marami talaga akong hindi nalalaman. Bukod kasi sa hindi siya nagkukwento sa akin ng madalas, hindi ko rin kasi talaga linya ang pag-aalbularyo. Kumbaga, interesado lang ako, pero wala akong balak na sumunod sa yapak niya. Mahilig lang talaga ako sa mga kwentong kakaiba. Ang yanggaw isang paraan ng mga aswang para gawing aswang din ang isang normal na tao. Karaniwang ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Hindi mo malalaman na niyayanggaw ka na kasi ang makikita mo lang sa pagkain isang normal na pagkain. Pero ang hindi mo alam, laman pala ng tao yon. Na kapag kinain mo, lumapit ng bahagya si tatay sa akin. Magiging aswang ka na rin. Pagpapatuloy ni tatay. Medyo namanga ako sa sinabi ng tatay ko. Hindi ko inakala na may mga ganun palang taktika ang mga aswang. Ang akala ko lang kasi ay buntis lang ang punteriya nila. Kaya nga matulog ka na ng maaga kasi bukas ng umaga aalis na tayo. Pero kung ayaw mo namang sumama ayos lang. Kaya ko naman mag-isa. Ay, hindi po. Sasamahan kita, tay. Baka mayanggaw ka pa Sabi ko sa kanya ng pabiro. Matagal nang kinukwento sa akin ni tatay ang tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya nung binata pa lang siya ay may mga nakasagupa nga raw siya. Mababangis daw ang mga aswang, lalong-lalo kung bilog ang buwan. Mapanlin lang din daw ang mga yon. O sige tay, matutulog na po ako. Maaga po akong gigising bukas. Ngumiti na lang ako kay tatay at saka pumunta na rin sa aking higaan. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw, nagising na ako. Nakahanda na pala si tatay nung mga sandaling yon. Hindi na ako naligo dahil masasayang lang ang oras namin. Sumakay kami ng tricycle pero huminto kami sa paanan ng bundok. Napabuntong hininga na lang ako kasi kailangan pala naming lakbayin ang bundok. Base kasi sa tatay ko, mas malapit daw ang daan doon. Alam mo, nung binata pa ako dito ko lagi dumadaan. May pagkakataon pa nga na nung umulan, nakakita ako ng tikbalang dito sa gubat na ito. Kwento sa akin ni Itay. Ano po? Tikbalang? May tikbalang dito? Oo, pero hindi na natin yon makikita ngayon. Kasi ang mga tikbalang, sa oras na malaman nilang may nakakita sa kanila, lumilipat na sila kaagad ng lugar. Mailap sila sa mga tao. Tay, ano pong dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo tumitigil sa pag-aalbularyo? May kailangan pa po ba kayong gawin? Sandaling natahimik si tatay ng mga sandaling yon. Kahit na hindi ko maaninag ang kanyang mukha, naramdaman kong may lungkot sa kanya. May misyon pa ako sa mundo, anak. Sabi niya sa seryosong boses. Hindi ko na tinanong kung anong misyon na matagal na niyang sinasabi. Kahit kasi itanong ko, ay iiwas at iiwas lang siya sa sagot na gusto kong malaman. Lumipas ang halos 2 oras, ay sinikatan na rin kami ng araw.
Natanaw na namin ang sinasabing baryo ni tatay. Ang baryo ng San Miguel. Mas maliit ang baryo na yon kumpara sa baryo namin. Bilisan na natin para mabilis din tayo makauwi. Wika ni tatay. Bago mag alas 7 ng umaga ay nakarating na rin kami sa San Miguel. Napahinto kami ni tatay sa bukana ng baryo nang meron siyang mapansin. Dali, sa likod ka lang anak. Sabi sa akin ni tatay. At dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang itak. Bakit tay? May kalaban ba? Tonyo, masama ang kutob ko. Parang walang tao sa baryong ito. Maingat kaming naglakad ni tatay papasok sa baryo. Bawat madaanan naming bahay ay nakabukas ang pinto. Ngunit wala kaming makitang tao na naroon. Nung mga sandaling yon, inabot sa akin ni tatay ang isa pang itak na mas maliit. Kapag gano'n ang sistema, dapat ay magandaan ako. Dahil may posibilidad na mayroong paparating na peligro. Hindi ko alam kung bakit nawala mga tao rito. Isa lang ang nasisiguro ko. May masamang nangyari dito. Saad ni tatay. Tay, tingnan niyo, may dugo. Napalapit kami ni tatay sa hagdanan ng bahay. May dugo roon na natuyo. Tuyo na ito ah. Ilang araw na siguro ang nakalipas. Tara, bilisan natin. Pupuntahan natin si Macario. Tumakbo na kami ni tatay at pinuntahan namin ang bahay ng kaibigan niya. Ngunit nang dumating kami roon, ay wala na kaming inabutan. Maraming dugo sa sahig at nagulat na lang ako nang may masipa akong ulo. Walang ya! Sambit ni tatay na makitang ulo yun ang tinatawag niyang Macario. Halos masuka-suka ako sa nakita namin. Dahil doon, kumpirmado na namin na talagang hindi maganda ang dinanas ng lugar na yon. Ano pong gagawin natin, tay? Wala na ang kaibigan niyo. Sabi ko sa kanya na may halong pag-aalala. Sigurado ako na kinuha na nila ang gamot sa Yanggaw. Po? Nila? Sino bang maaaring gumawa nito, tay? Mga aswang. Hindi na kami nagsayang ng oras doon. Nagdesisyon na kagad ang tatay ko na umuwi na lang kami. Tulala at balisa si tatay noong kinagabihan. Malalim ang kanyang iniisip. Tay, eto, magkape na muna kayo. Wika ko at inabot sa kanya ang tasa ng kape. Lumagok si Papa ng isang beses. Tay, bakit po kaya nilusob ng mga aswang ang baryo na yon? Tanong ko. Nagsisimula na silang manakop ng baryo. Habang nagpaparami kasi sila, mas sumisikip sila sa isang baryo lang. Kaya kinakailangan nila ng mas marami pang lugar para tirhan. Paliwanag ni Papa. Tumayo siya at nagunat ng kamay at nagpatunog ng daliri. Matagal-tagal na rin nang may nakasagupa akong aswang. Hindi ko inakala na dumadami pala sila hanggang ngayon. Siguro pinigilan nila ang pagkuha ko ng formula ng gamot na makakapigil sa pagpaparami nila. Kailangan ko maghanda. Sa mga susunod na araw hahanapin ko sila. Ramdam ko ang tapang at paninindigan sa boses ni tatay. Pero sa kabilang banda ay kinakabahan din ako, Kabanong. Si tatay na lang kasi ang meron ako. Matagal na kasing wala ang nanay ko. Ang sabi ni tatay, namatay daw si nanay dahil sa atake sa puso. Sasama ako, tay. Tumingin sa akin si tatay nang makahulugan. Tonyo, anak, laban ko ito. Ayokong madamay ka pa rito. Isa pa, marami kang pangarap na gusto mong abutin. Mauudlot lahat ng yon kung mapapahamak ka. Sabi sa akin ni tatay at saka humawak sa balikat ko. Tay, ikaw lang naman ang pinagugutan ko ng lakas sa mga pangarap ko na yun eh. Kapag nawala ka, wala na rin akong lakas. Kaya tay, pwede ba? Isama niyo ako. Kahit papano alam ko kung anong nangyayari sa inyo. At makakatulong pa ako sa... Alam ko na ayaw mong sundan ang yapak ko. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, anak. Kung anong gusto mong tahakin ay tahakin mo. Ayaw din naman kitang manahin ang gawain kong ito. Kasi hindi ka yayaman dito. Natatawa pa si tatay sa mga pinagsasasabi niya.
Pero kahit na ano pa ang sabihin niya, buong buo ng desisyon ko noon. Tay, sasama ako kahit na anong sabihin niyo. At saka, dalawa na lang tayo sa buhay, no? Dapat lagi tayong magkasama. Napailing na lang ang tatay ko dahil sa huli ay napapayag ko rin siya. Ilang araw ang nakalipas at naging abala si tatay sa panggagamot. Biglang dumami ang customer niya na pumupunta sa bahay namin. Habang ako naman, umaalalay ako kay Papa. Ako ang taga-abot ng kung ano-ano. Mahaba ang pila ng mga tao. Umabot pa hanggang sa labas. Mga bandang hapon na nang matapos na ang panggagamot ni tatay. Isasara na sana namin ang bakuran nang biglang may pumasok na lalaki na maputla ang balat. Mang Kiko, pwede bang humabol? Tanong ng lalaki. Bakit? Ano ba ipapagamot mo? Tanong ni tatay. Lumingon-lingon muna ang lalaki bago sumagot. Yung tiyan ko ho. Sinenyasan ako ni tatay na kumuha ng bangko at paupuin ng lalaki. Masakit ang tiyan mo. Bakit? Ano bang huli mong kinain? Tanong ng tatay ko. At kinapaka-papa ang tiyan ng pasyente. Ngumiti ang lalaki sa amin ng nakakaloko. Bigla akong kinabahan ng mga sandaling yon. Napansin ko rin kay tatay na parang hindi rin siya komportable. Huli kong kinain. Tao. Pagsabing yun ng lalaki, ay agad na dinukot ni tatay ang langis sa kanyang bulsa. Malakas ang kulo ng langis dahil sobrang lapit sa amin ang aswang. At ang aswang na yun ay walang iba kundi ang lalaking kaharap namin. Dumistansya kami ng bahagya ni tatay. Hindi naman umabante ang lalaki at nakangiti lang yun sa amin. Anong kailangan mo? Tanong ni tatay. Wala naman akong kailangan. Pumunta lang ako rito para bantaan ka, Mang Kiko. Alam na ng mga kapwa ko aswang na ikaw ang katransaksyon ni Macario. Nasa panganib ang buhay mo. Maraming aswang ang nakaka-interes sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Tumatawa pang wika ng lalaki. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Wala namang aswang ang mapagkakatiwalaan. Sarkastikong sagot ng tatay ko. Di wag kang maniwala. Buhay mo yan Basta ako, nagbigay na ako ng banta. Bahala ka na sa buhay mo kung makikinig ka o hindi. Sabi pa nito. Aswang ka, di ba? Bakit mo kami binibigyan ng babala? Di ba dapat hahayaan mo na lang kaming mamatay kung kailan man sila pupunta? Hindi na ako nakatiis at nagsalita na rin ako. Kung iniisip mong nag-aalala ko sa'yo, pues hindi. Binabayaran ko lang ang utang ng ama ko sa'yo, Mang Kiko. Anong utang ang pinagsasabi mo? Iniligtas mo ang tatay ko noon sa tiyak na kamatayan. Si Pedring, ama ko siya. Aswang siya. Naalala kong sinasabi ng lalaki. Magkasama kami ni tatay noon nang may naabutan kaming lalaking sugatan. Ginamot siya ng tatay ko kahit na wala kaming alam kung ano siya. Aswang si Pedring? Pagtataka ni tatay. Ay, bakit ba paulit-ulit ang matatanda? Inis na tugon ng lalaki. Ikaw lang ba mag-isa pumunta rito? Napansin kong maigpit na ang pagkakahawak ni tatay sa itak niyang nakaambang bunutin. Hindi mo na kailangang malaman, Mang Kiko. Tandaan mo, hindi lang buhay mo ang maaaring mawala. Kung nasaan ka, naroon ang gulo. Mas maraming mamamatay kung hindi ka aalis sa lugar na ito. Seryosong sabi pa ng lalaki at naglakad na rin yon palayo. Napabuntong hininga na lamang ang tatay ko. Pinagpapawisan ng malamig si tatay. Ramdam ko sa kanya ang kaba. Kahit ako rin ay nababahala kahit na hindi pa namin sigurado kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki. Tonyo, anak, aalis tayo rito mamayang gabi. Sabi ni tatay. Po? Saan naman po tayo pupunta, tay? Bahala na. Basta't kailangan nating lisanin ang balyong ito bago pa tuluyang dumalaw dito ang mga aswang. Nung mga sandaling yon, kabanong, ay nag-impake na kagad kami ni tatay. Bago sumikat ang araw, ay umalis na kami ng baryo at hindi na namin alam
kung saan kami pupunta. Hindi umayon sa amin ang panahon dahil habang naglalakbay kami, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming nagawa kundi sumilong sa ilalim ng puno. Ganun pa man, ay hindi pa rin kami nakaligtas sa malakas na ulan. Pasensya ka na anak, nadadamay ka pa sa mga nangyayari sa buhay ko. Sabi ni tatay. Ano ka ba naman tay? Ayos lang yon. Anak mo ko at tatay naman kita. Normal lang na magdamayan tayo. Ang isipin na lang natin ngayon, kung saan tayo pupunta. Sabi ko naman. May isa akong alam na puntahan. Ang kaso, hindi ko alam kung makakasundo kami ng tita mo. Kina Tita Belen po? Tumango si tatay. Natatawa na lang siya sa naiisip niya. Huling pagkikita kasi nila ni Tita Belen ay nag-away silang dalawa. Sa lahat kasi ng kapatid niya, si Tita Belen ang lagi niyang kaalitan. Para silang aso at pusa ng pamilya nila noon. Oo anak, doon na muna siguro tayo, no? Titisin ko na lang yung pagbubungangan niya. Sabi ni tatay. Pinatila na muna namin ang ulan. Mga bandang 9:00 na ng gabi nang nakaalis kami sa kagubatan. Pagdating namin sa barangay nila Tita Belen, malayo pa lang kami ay naririnig na namin ang boses niya. Binubungangaan na naman siguro nito ang anak niyang si Julito. Ayan, siraulo ka talaga. Sa halip na pagtuunan mo ang pag-aaral mo sa bayan, puro ganyan ang inaatupag mo. Bakit ka ba gumagaya kay Kiko, ha? Siraulo din yon. Napangiwi na lamang si tatay nang marinig naming mula sa bakuran ng mga salitang yon. Mukhang hindi magandang pagpunta natin, Mainang sabi ni tatay. Aalis na sana kami nang makita kami ni Julito sa bintana. Tito Kiko, ang tito ko magaling na albularyo. Tuwang-tuwa ang mukha ni Julito nang makita niya si tatay. Noon pa lang kasi, idol na niya ang tatay ko. Lahat ng ginagawa ni tatay ay ginagaya niya. Sabi nga ng iba naming mga kamag-anak, baka si Julito ang magmana ng kakayahan ng tatay ko. Diyos ko po, pumunta ka pa rito. Lalong mabubuang itong si Julito kasi nandito ka na naman. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit marami kayong dalang gamit? Dito kayo titira? Diyos ko, dagdag pa kayo sa sakit ng ulo ko. Parang Armalite ang bibig ni Tita Belen. Maputak talaga ito noon pa man. Mama naman, ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Nilapitan kami ni Julito at kinuha niya ang iba naming dala. Bisita! Baka buwisita! Padabog na bumalik sa loob ng bahay si Tita Belen. Habang si tatay naman ay masayang sinalubong ni Julito. Sobrang daldal ni Julito. Ang dami niya agad ikinuwento kay tatay tungkol sa mga aswang. Habang ako naman, inayos ko ang pagkakalagay ng mga gamit namin. Hindi ko alam na nasa likuran ko na pala si Tita Belen. Ay, Tanya, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyari sa inyo? Masungit pa rin ngunit mababa na ang tinig ni Tita Belen. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo pero... Aswang na naman yan, ano? Nagpamewang pa siya sa harapan ko. Opo, may nagbigay ng tip sa amin na lulusubin si tatay sa baryo namin. Wala kaming magagawa kundi umiwas muna. Sabi kasi ni tatay, hanggat wala kaming maayos na plano, iiwas muna kami sa kanila. Isa pa, 2 lang kami ni tatay Hindi namin sila kakayanin. Sabi ko naman. Pinagmasdan namin ni tita si Julito at tatay na masayang nag-uusap. Yang si Julito, baliw na baliw yan sa pagiging albularyo. Lahat ng dahon dyan sa likod bahay, pinag-i-eksperimentohan. Gagawin daw niyang gamot. Ang tanga-tanga niyan, ang gagamot na may ubo, ayun, inubo lalo. Muntikan pang makulungan lokong yan, buti na lang nagkasundo kami ng ginamot niya. Siraulo talaga yung batang yan, oh. Manang-mana talaga sa tatay mo. Saad ni Tita Belen. Nakampante ako nang makita kong natawa na rin siya. Malaki ang pinagbago ni Tita Belen mula nang huli ko siyang makita. Medyo nagiging kalmado na siyang makipag-usap. Pero alam mo, noong nakaraan bumubuo ng grupo yung mga kalalakihan dito. Balak kasi nilang pumatay ng aswang. Pinagbawalan ko nga sumali tong si Julito.
Matapang lang yan kapag walang aswang, pero kapag nandyan na, nako, takot na takot. Tita Belen, ayos lang ba na dito kami pansamantala? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Ay, ano pa nga ba? Alangan naman paalisin ko kayo. Baka mamaya malapa pa kayo ng mga aswang. Ayaw ko nang mawalan ng mahal sa buhay ng dahil lang sa mga salot na aswang na yan. Dumukot si Tita Belen ng isang sigarilyo at sinindihan. Nako, maraming salamat tita. Pero kung hindi niyo po mamasamain ano pong ibig niyong sabihin sa mga sinabi ninyo? Ang tatay niyang si Julito, namatay yan dahil sa aswang. Nalapa ang loko. Kulit kasi Napaisip ako. Ang sabi kasi noon ni tatay, namatay si Tito Abuelo dahil sa pakikipag-away. Hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. Alam ko naman kasi na may dahilan si tatay kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Tonyo, susundan mo ba ang yapak ng tatay mo? Tanong niya, sabay tinanguan pa ako. Hindi ko po alam tiya Ang mahalaga lang po sa akin ngayon ligtas si tatay. Sagot ko sa kanya. Di bale. Magbihis na muna kayo. Basang-basa yung suot nyo baka magkasakit kayo. Hoy, Julito! Mamaya mo na daldalin yung tito mo. Magbibihis ba yan? Nagpalit muna kami ng suot ni tatay. Mabuti na lang talaga at kahit papaano ay hindi na ganun kasama ang ugali ni Tita Belen. Makalipas sa mga sandali, tinawag na rin kami ni Tita Belen na kumain. Tahimik lang kami sa pagkainan nang may buksang usapin si Julito. Tito Kiko, alam mo ba? May sama na rito sa barangay namin na pumupuksa sa mga aswang. Naghahanap nga sila ng baryo ng aswang Gusto ko sana sumali kaso ayaw naman akong payagan ni mama Sabi ni Julito habang nanguya. Ang kapal ng mukha ng batang ito. Ano nga ayaw payagan? Kasali ka na doon ano? Akala mo ba hindi ko alam? Sinabi sa akin ni Marites. Mabuti na lang at hindi katabi ni Tita Belen si Julito. Kasi baka napingutan niya ito. Julito, makinig ka sa mama mo. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang mga aswang. Kahit marami kayo, mas mabibilis naman sila sa inyo. Sabi naman ni tatay. Isa pa Julito, di ba nag-aaral ka? Yun na lang munang pagtuunan mo. Mas maganda yung kapalaran mo doon, no? Sabi ko naman at sinang-ayunan niyo ni tatay. Pagkatapos ng aming kainan ay inayos na rin namin ni tatay ang magiging kwarto namin. Ang ginamit naming silid ay ang dati nilang kusina. Nailipat na kasi ang kusina dun sa labas. Mga bandang madaling araw na nang marinig namin ng ilang kalalakihan na ang iingay sa labas. Ako lang ang bumangon dahil tinatamad na si tatay. Lumabas ako ng silid. Naisipan kong sumunod sa mga yon dahil na rin sa kuryosidad. Habang sinusundan ko ang kalalakihan na may mga dalang itak, bigla namang lumitaw si Julito sa gilid ko. Piste ka, ginulat mo ako. Tonyo, anong gagawin mo? Sasali ka no? Tanong ni Julito. Sasaling pinagsasabi mo. Hindi no, sinusundan ko lang sila. Teka, di ba kasali ka sa kanila? Di alam mo kung saan ang punta nila? Tanong ko. Pupunta sila sa kabilang gubat. Doon kasi pinaghihinalaan na may mga aswang na dumadaan Gusto mo sumama? Hindi ba tayo mapapahamak dyan? Baka mamaya pagalitan ka ni tita. Tumakas ka pa naman. Sabi ko nang may pag-aalala. Pero si Julito ay parang wala lang sa kanya. Mukhang sanay na siya sa bunganga ng nanay niya. Huwag ka matakot kay nanay. Akong bahala sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi na tayo bata no? Tara! Wala na akong nagawa ng akbayan na niya ako at sapilitang isinama. Sumabay kami sa mga kalalakihan na base nga kay Julito sa kabilang gubat ang punta. Hindi ko rin alam kung bakit ako sumama nun. Basta ang alam ko lang, bigla na lang akong naging interesado sa mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, nakatawid na kami papuntang kabilang gubat. Bawat madilim na sulok ay sinusuri ng mga kasama namin. Sigurado ka ba na may mga aswang dito? Kanina pa tayo dito Baka mamaya may makakita sa atin.
Isipin pa ng mga miyembro tayo ng kulto. Pabulong kong sabi kay Julito. Huwag kang mainip. Baka mamaya kapag nagpakita ng aswang tumakbo ka naman. Sarkastiko niyang sabi. Medyo mayabang ang tono ng pananalita niya. Malayong malayo sa sinasabi ni tita na duwag si Julito. Nanahimik na ako ng mga sandaling yon. Hinayaan ko na lang sila sa mga gusto nilang gawin. Lumipas na yata noon ang halos kalahating oras nang biglang may marinig kaming malakas na hiyaw. Para itong boses ng paniki na umaalingaw-ngaw pa sa buong kagubatan. Mga kasama, nandito na ang aswang! Sigaw ng isa naming kasama. Napansin ko na dumikit na sa akin si Julito. Para siyang linta na grabe ang kapit sa braso ko. Di totoo nga yung sinabi ni Tita Belen, duwag ka. Sabi ko, at mas lalo pa siyang dumikit sa akin. Mga ilang sandali lang ay may nakita na kami sa ere ng malaking ibon. Malapad ang pakpak niya. Bagay na mas lalong nagbigay ng takot sa iba pa. Natawa na lang ako sa isip ko noon. Ang lalakas kasi ng loob na bumuo ng samahan, tapos marami palang duwag sa kanila. Isa na ron ang pinsang kong si Julito. Maganda kayo mga kasama. Hindi na naituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin nang may dumagit na sa kanya. Mabuti na lang at sumabit yun sa sanga ng puno, kaya siya nabitiwan. Mga aswang! Yun! Aswang nga! Sigaw nila. Nataranta na ang lahat. Sa halip na labanan nila mga aswang, ay nagsitakbuhan sila. Habang kami naman ni Julito ay hindi makaalis. Pinipilit ko siyang isama sa pagtakbo kaso hindi siya makagalaw. Nanigas na siya sa kinatatayuan niya. Visit ka naman oh! Ano? Mamaya ka naman nigas no? Sinampal ko ng malakas si Julito. Dahil sa ginawa ko ay natauhan siya. Ang kaso nga lang, nauna pa siyang tumakbo sa akin. Hinuwakan ko siya sa damit nang maabutan ko siya. Balak pa ng loko na iwanan ako. Habang tumatakbo kami ay tumitingin ako sa itaas. Bilog at maliwanag pala ang buwan, kaya buhay na buhay ang mga aswang. Huminto kami saglit sa puno ng kaimito nang mapansing wala nang nakasunod sa amin. Hawak-hawak ni Julito ang tuhod niya habang hingal na hingal. Wala na ba yung aswang? Takot pala yung mga yun Sabi ni Julito, nakala mo naman kung sinong matapang. Kaya mo pa bang tumakbo? Kailangan na natin makauwi kagad. Kailangan malaman ni tatay ang tungkol dito. Sabi ko kay Julito. Sapilitan ko siyang hinila sa kwelyo. Wala na akong pakialam kahit pa hinihingal siya. Uy! Teka, sandali! Nakauwi naman kami ng ligtas ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at hindi nagising si Tita Belen. Nasa kasagsagan pa si tatay ng tulog pero ginising ko na kagad siya. Napabangon siya kagad nang marinig ang salitang aswang. Ano? Totoo ba yan? Tanong ni tatay. Opo, Tito. Totoo. Marami sila Pero natakot si Julito at nauna pa siyang tumakbo kaysa sa akin. Sabat ko naman. Ako lang ba tumakbo? Buwelta pa niya. Bumangon si tatay at saka napaisip. Marami pa rin palang aswang dito. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo ligtas. Sabi ni tatay. May naisip pa akong paraan, Tito. Napatingin kaming dalawa ni tatay kay Julito. At ano namang paraan yan? Tanong ko. Napansin ko kasi na marami sila. Hindi natin kakayanin kung konti lang tayo. Paano kung magpakilala ka sa mga tao dito na albularyo ka, tapos tipunin mo ang lahat ng gustong pumuksa sa mga aswang? Sa madaling sabi, ikaw ang magiging pinuno namin, Tito Kiko. Napalakpak pa si Julito. Inawat ko siya kaagad dahil baka magising ang nanay niyang dragon. Maganda ang naisip ni Julito, kabanong. Pero ang problema na lang namin ni tatay ay kung magtitiwala sa amin ng mga taga roon. Lalo na't dayo lang naman kami sa lugar na yon. Kinabukasan, habang wala si Tita Belen, ay pinagplanuhan naming tatlo kung paano makakagawa ng bagong samahan. Total, makakakilala mo naman yon, Julito. Ikaw na lang ang magkwento sa kanila tungkol sa kung ano si tatay. Mas maniniwala sila sa'yo, no? Pagkatapos mong gawin yan,
Magtipon-tipon tayo para alamin yung opinyon ng bawat isa. Sabi ko sa kanya. Yun lang pala eh. Magaling yata ako makihalubilo, no? Tugon at ngumunguya pa ng tinapay. Mga iho, seryosohin niyo ang bagay na ito. Buhay natin ang nakataya rito at gagawin natin ito para sa kapakanan ng mga tao. Sa ngayon, hindi maaaring malaman ng mga aswang na nandito ako. Hindi natin sigurado na baka sila rin ng mga aswang na naghahanap sa akin. Kaya kayo, mag-iingat din kayo, ha? Paliwanag sa amin ni tatay. Dumating ang hapon at sinimulan na rin ni Julito ang pinaggagawa namin sa kanya. Marami-rami siyang nakausap at halos lahat ng yon ay pumayag na sumama. Pumunta kami sa kagubatan para doon kausapin ang mga tao. Pagdating namin doon ay may nakaabang na pala sila sa amin. Parang nanunukso ang mga tingin nila. Pero hindi na lang namin pinansin kahit ang iba ay natatawa. Pakinig ang lahat. Narito ang isang tao na makakatulong sa atin para puksain ang mga aswang. Ang tito ko. Magaling siyang albularyo. Marami na siyang nalalaman tungkol sa mga aswang. Kaya malaki ang may tutulong niya sa atin. Sino rito ang sang-ayon na siya ang manguna sa grupo natin? Taas ang kamay. Tanong ni Julito sa mga kalugar niya. Nagbulong-bulungan ng mga yon. Tila lahat ay nagdududa sa kakayahan ni tatay. Wala ni isa sa kanila ang nagtaas ng kamay. Ano kami magtitiwala dyan sa tito mo, Julito? Mukha namang basang sisiw. Parang una pa yatang tatakbo yan eh. Nagtawanan ng malakas sa mga naroon. Uy, Jopet! Manahimik ka nga. Daldal mo, di ka naman tuli. Magpatuli ka muna bago mo questionin ang tito ko. Buwelta naman ni Julito. Tila napahiya ang lalaki kaya nanahimik na lamang ito sa gilid. Hinarap sila ng tatay ko. Pinakita ni tatay ang mga gamit niya sa panggagamot. Pati na rin ang mga ginagamit niya dati kapag may nakakasagupa siyang aswang. Makinig kayo. Halos 2 dekada na akong albularyo. Binata pa lang ako eto na ang ginagawa ko. Sa maniwala kayo sa hindi, marami na akong nakakaharap na aswang. Marami na rin akong napapatay ngunit noon pa yon. Kasi kasama ko pa ang mga kapwa ko albularyo. Ngayon, hindi lingid sa kaalaman ninyo na may aswang sa kabilang gubat. Anumang oras ay maaari silang tumawid dito at guluhin ang inyong barangay. Wala silang pinipili. Kahit na anong oras, wala silang pakialam. Kailangan natin kumilos para protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Kailan kayo kikilos? Kapag nandito na sila? Naiintindihan ko na hindi kayo nagtitiwala sa isang dayo na katulad ko. Pero sana'y maisip nyo rin na hindi ito ang panahon para sa pakikipagtaasa ng ihi. Kung gusto nyong mailigtas kayo, maniwala kayo sa akin. Aatake sila kapag wala tayong ginawa. Saad ni tatay. Muling nagkatinginan ng mga tao. Pakiramdam ko ay may ilan sa kanila na unti-unti nang nakukumbinsi. Galing kami sa isang baryo na kung saan may banta rin ng pag-atake ng mga aswang. Hindi namin inakala na sa paglipat namin dito ay meron din pala. Kaya dahil iisa lang naman ang kalaban natin, bakit hindi na lang tayo magkaisa? Total, pare-pareho lang naman tayong galit sa mga salot na katulad nila. Sabi ko naman, at napapatango na rin ang iba. Ngayon, gusto naming malaman kung sino sa inyong sasama. Umabante lang dito sa harapan, oh. Sabi pa ni Julito na nakapatong pa sa putol na puno. Isa-isang naglakad pa harap ang mga lalaki. Napangiti na lang kami ng tatay ko. Sa mga posibilidad kasing pag-atake ng mga aswang, siguradong kakailanganin talaga namin ang maraming bilang. Hoy, Japet! Sigurado ko ba na sasama ka? Patiin nga ang tuy-tuy mo. Bawal subot dito, ha? Pagpunaan ni Julito sa lalaki, sinenyasan ko na lang si Julito para tumigil na siya sa pagsasalita. Ngayon, paliwanag na lahat tayo ay gusto ng kapayapaan. Mamayang gabi kaagad pag natapos na ang mga plano, pupunta tayo sa kabilang gubat at hahanapin natin ang baryo ng mga aswang.
Sigaw ng tatay ko. Nagiyawan naman ang mga kasama namin bilang pagsang-ayon. Napapir na lang sa akin si tatay. Naging matagumpay ang pakikipagsanib puwersa namin. Umuwi kaming masaya sa bahay, kaso nga lang, naroon na pala si Tita Belen. Nakapamewang ito at kulang na lang ay magtagpo na ang 2 kilay dahil sa pagkakasalubong nito. At saan na naman kayo galing? Hapon na, bakit ngayon lang kayo umuwi? Napadikit na lang kami ni Julito kay tatay. Ay, dyan lang naman. Alam mo na, hinahanapan ko ng babae itong 2. Pagdadahilan na lang ni tatay. Ay Kiko, bata pa lang tayo eh, hindi ka na magaling magsinungaling. Lokohin mo yung sanggol, wag ako. Alam kong mga aswang-aswang na naman ang inaatupag ninyo, na. Ikaw, Julito, malapit na ang pasukan. Bakit ka nang inaasikaso mo, ha? Nagulat na lang si Julito na may hawak na palang patpat ang nanay niya. Mabilis na lumapat ang patpat sa braso ng lalaki kaya ito napatakbo kagad papasok. Belen naman, malaki na ang anak mo. Hindi mo na dapat siya tinatrato na parang bata. Sabi ni tatay. Anong gusto mo? Sumama ng sumama sa samahan na yon? Sumama sa'yo? Sa paglaban mo sa mga aswang? Ano kung mamatay din yan gaya ng tatay niya? Gaya ng asawa mo? May magagawa ka ba? Sabi ni Tita Belen. Medyo mataas ang boses niya kaya nagtitinginan ng mga napapadaan. Sa sinabing yun ni Tita Belen ay nahalata kong tila ayaw ng pag-usapan ni tatay ang bagay na yon. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mukha. Tay, tama ba'y narinig ko? Pinatay ng mga aswang si nanay? Tanong ko kay tatay. Naguguluhan ako ng mga oras na yung kabanong. Buong buhay ko kasi, ang alam ko ay inatake lang si mama sa puso. Hindi makapagsalita ang tatay ko noon. Nakita ko na lang na parang may luhang natulo sa mga mata niya. Tonyo, nagsinungaling ang tatay mo sa'yo. Ang nanay mo ay kasamang namatay ng asawa ko. Magkakasama lang kasi kami noong gabi na nasa batis kami. Wala ron ang tatay mo kasi naghanap ng panggatong. May 2 aswang na umatake sa amin habang naliligo kami. Unang inatake ang nanay mo. Sinunod naman ang asawa ko. Wala na akong nagawa kundi tumakbo. Mamamatay rin ako kung hindi ako aalis. Etong tatay mo, hindi mahanap kaya umuwi na lang ako. Tonyo, kaya hanggang ngayon, albularyo pa rin ang tatay mo dahil gusto niyang ipaghigante ang nanay mo. Saad ni tita sa akin. Parang gusto kong maiyak sa mga nalalaman ko ng mga sandaling yon. Tatay, totoo po ba'y sinasabi ni Tita Belen? Tumango si tatay at nahihiyang nag-angat ng tingin sa akin. Tama. Tama ang mga narinig mo, anak. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin, tay? Medyo nanginginig na ang tinig ko ng mga sandaling yon. Dahil ayaw kong sundan mo ang yapak ko para ipagiganti ang mama mo sa oras na mabigo akong gawin yon. Natatakot ako na baka kapag kinamuhian mo ang mga aswang, doon mo na lamang ituon ang buhay mo. Paliwanag ni tatay. Bumuntong hininga na lamang ako. May punto naman ang sinasabi niya. Pero hindi ko maintindihan dahil sumama pa rin ang loob ko. Pakiramdam ko maraming mga bagay ang hindi ko nagawa dahil sa kapirasong katotohanan na hindi ko kagad nalaman. Patawarin mo ako, anak. Yun lang ang alam kong paraan para protektahan ka sa mga aswang. Dagdag pa ni tatay. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa mga nalaman ko. Nabuhay ang galit ko sa mga aswang. Tay, handa na ako mamayang gabi. Hindi ako papayag na wala tayong mapapatay na aswang. Madin kong sabi at saka pumasok na rin sa loob ng bakuran. Hindi mawala sa isip ko ang sandaling yon. Nabuhayan ako ng loob. Ang pagiganti ang siyang nagpapalakas sa akin. Habang naghahasa ako ng itak, nilapitan ako ni Julito. Narinig niya kasi ang mga napag-usapan namin. Maging siya ay alam din pala ang tinatago ni tatay at tita Belen. Tonyo, pasensya ka na at hindi ko sinabi sa'yo. Sabi ni Julito.
Ayos lang. Ang malaga, alam ko na kung ano ang dapat kong ipaglaban. Ang hirap kayang labanan ng mga aswang kung wala kang magandang dahilan. Pabiro ko na lang nasagot. Tinapik niya ako sa balikat. Alam mo, Tonyo, pareho lang tayo ng gustong ipaglaban eh. Gusto kong bigyan rin ng hustisya ang pagpatay ng mga aswang sa papa ko. Oo, duwag ako. Pero tatapaangan ko para sa kanya. Ibang hulito ang nakikita ko. Kahit papaano, may kwenta rin pala ang sinasabi niya. Kaya dapat manalo tayo sa laban mamaya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pero sana walang mawala sa ating tatlo. Bumuntong hininga na lang ako. Lumipas sa mga sandali, Kabanong. Umalis na rin kami ng bahay. Wala nang nagawa si Tita Belen. Hindi niya napigilan si Julito nang idahilan nito ang ama. Dala-dala na namin ang lahat ng magagamit namin sakaling makasagupa namin ng aswang. Handa na ba kayo? Tanong ni Tatay. Handa na kami, Tay. Sagot ko naman. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa mga kasamahan namin. Bawat isa sa kanila ay may nakasukbit na itak. May gumawa pa ng suka na maraming bawang at sili. Meron din may dalang buntot ng pagi. Basta, lahat ng pwedeng pangontra yata ay dinala na nila. Ano yan? Bawang at suka. May dala ka yatang chicharon eh. Pagpuna ni Julito. Mabisa ang bawang at suka na pinagsama. Mas mapdi sa balat ang bawang kung ito ay binabad sa suka. Pero hindi ko alam kung bakit may sili. Walang talabang sili sa mga aswang. Sabi ni Tatay. Umesto si Tatay sa harapan nila. May dinukot si Tatay ng mga pulseras. Yun ang inatupag niya habang nasa bahay kami. Kakaunti lang tong nagawa ko. Ang gawin nyo, kung sino ang may shot nito, doon kayo tatabi. Pangontra ang pulseras na ito para hindi sila makalapit kaagad. Nang sa ganon, maiiwasan natin ang pananambang nila. Pero tatandaan nyo, ang bisa nito ay magsisimula lang kapag sinuot nyo na sa kanang palapulsuhan. 1 hanggang 2 oras lang itong epekto, kaya huwag nyong sasayangin. Paliwanag pa ni Tatay. Iwasan yung mataranta kapag nandyan na ang mga aswang. Kapag nakita nilang natatakot tayo, mas lalakas ang loob nilang lusubin tayo. Kailangan nyong ituon ang atensyon ninyo sa kung ano ang layunin natin. Dagdag pa niya sa mga kasamahan namin. Tumango naman sila bilang pagsang-ayon. Alam ko, wala kayong tiwala sa akin. At alam ko ang tingin nyo sa akin duwag. Pero ngayong gabi, papatunayan ko sa inyong lahat na ibang Julito na ang nasa harapan ninyo. Nagpatunog pa ng mga daliri si Julito. Sa mga oras na yon, hindi ko may tatanggi sa sarili ko na kinakabahan ako, Kabanong. Wala akong ideya kung ilan ba sa amin ang maaring makauwi ng buhay. Tiningnan ko si Tatay. Wala akong makitang takot sa mukha niya. Pero nararamdaman ko yung pagkabahala niya para sa akin. Dari na mga kasama, pumunta na tayo sa kabilang gubat at hanapin ang baryo ng mga aswang. Sigaw ni Jopet. Nagsimula na kaming maglakad. Habang nasa lakaran kami, ay nagdarasal ako na sana magtagumpay kami kung ano ang mangyayari. Dumaan ang 1 oras. Narating na namin ang kabilang gubat. Pero napahinto kami nang matanaw ang isang komunidad na maraming ilaw. Para bang maraming nakatira doon. Malakas ang kutob naming lahat na yun na ang hinahanap naming baryo. Sabi ng matatanda dati, may misteryoso daw na baryo dito sa gubat na ito. Wala raw nakakalapit doon. Palagay ko, yan na yun. Sabi ni Julito. Sigurado ka ba na baryo ng mga aswang yan? Tanong ko naman. Baryo ng mga aswang ang baryong yan. Sabi naman ni Tatay. At inilawan niya ang kanyang langis na nung mga sandaling yon, Kabanong, ay bahagyang kumukulo. Pansamantala kaming tumigil ilang metro ang layo sa baryo ng mga aswang. Nagtipon-tipon at nag-usap-usap muna kami kung anong hakbang ang gagawin namin. May mga nabago kasi sa mga nauna naming plano. Hindi tayo pwedeng lumapit kaagad.
Kailangan muna nating malaman kung may mga nagbabantay ba sa paligid. Ngayon, sino sa inyo ang gustong sumama sa akin para lumapit? Tanong ng tatay ko sa amin at nagtinginan lang ang mga kasama namin. Kami na lang ni Julito, tay. Maiwan ka rito kasama nila. Sabi ko naman nang hindi nagdadalawang isip. Anak, Ikaw ang pinakapinuno namin dito, kaya hindi dapat ikaw ang unang mamatay. Ikaw ang mas may kakayahan na tumalo sa kanila. Kaya hayaan mo kaming gumawa niyan. Tara na, Julito. Sabi ko. Hindi inaasahan ni Julito ang biglaan kong desisyon. Ganun pa man, hindi naman siya nagdalawang isip na sumama. Talagang pinapatunayan niya na kaya na niyang maging matapang. Maingat kaming naglakad patungo sa direksyon ng baryo. Maigpit ang hawak namin sa daladala naming itak. Tinalasan din namin ng pakiramdam dahil base kay tatay, traidor ang mga aswang. Umatake sila kapag alam nilang hindi nakahanda ang punteriya nila. Paganda ka na, Julito. Sabi ko ng kaunti na lang ay makakarating na kami sa boundary ng baryo. Tumango naman si Julito. Nang naroon na kami ay pasimple kaming sumilip. Maliwanag doon dahil maraming sulo sa bawat gilid. Nakita namin ang mga taong nandun. Mukha naman silang mga normal. Ang hindi lang yata normal ng mga sandaling yon ay ang pagiging abala nilang lahat sa 10 oras ng gabi. Nagmasid-masid kami sa paligid. Palihim naming inikot ang paligid ng baryo. Siguradong tumagal din kami ng halos kalahating oras. Nahirapan kasi kami dahil may mga taga roon ang padaan-daan. Nakabalik kami ng maayos kina tatay, dala ang bagong stratehiya na alam ko. Tay, dito tayo sa kaliwa pwedeng dumaan. Sa bandang kanan kasi, may mga dumadaan doon. Madali tayo makikita doon, lalo pat marami tayo. Meron silang dinadaos na okasyon. Hindi ko alam kung ano, pero pwede natin gamitin yon para bigla silang atakihin. Yung mga may dalang pana, paulanan sila ng palaso. Sana asintado kayo para walang masayang. Yung dinala nyo namang gaas, ibubuhos natin yan paikot sa baryo nila. Pagkatapos nun, pwede na tayong lumusob. Kailangan mabawasan muna natin ang bilang nila bago natin pasukin ang baryo nila. Paliwanag ko sa kanila. Bagamat kinakabahan, ay sang-ayon pa rin naman ang iba sa sinabi ko. Sinenyasan na ni tatay ang mga kasama namin. Ako at si Julito ang nanguna sa pagbubuhos ng gaas. Habang ang iba naming kasama na may pana ay kanya-kanya ng pumwesto at umasinta. Habang nagbubuhos kami ng gaas, napansin namin na parang naaamoy yun ng ibang naroroon. Kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Binilisan namin ang pagbubuhos. Mga ilang sandali lang, hinudyatan na ni tatay ang mga kasamahan namin. Nagpaulan sila ng palaso. Marami sa mga nagsasayawang aswang ang tinamaan. Nagulat ako kasi asintado pala ang mga kasama kong yun. Yung mga kasama ni Jopet ay umikot sa kabila. Nag-abang sila sa mga maaaring makalabas ng baryo. ngayon na! Sigaw ni tatay sa aming dalawa ni Julito. Agad kong sinindyahan ng posporo at hinagi sa gilid. Mabilis na lumiyab ang paligid at gumapang ito sa palibot ng baryo. Happy Fiesta! Sigaw ni Julito. Dahil sa ginawa namin yon, ay nagsigawan ng mga aswang. May mga nagliparan papunta sa kinaroroonan namin. Pero dahil nakapwesto ng maayos sa mga kasama ko, agad nilang pinagtatataga ang mga yon. Bukod pa dun, naiilang ding lumapit ang mga aswang sa amin dahil sa mga pangontra na meron sila. Sinamantala nila yon, kaya sunod-sunod kaming umatake. Mga walang iya kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyong ito! Sigaw ng isang aswang. Paglingon ko kay tatay, nakita kong may isa pang aswang na aatake sa kanya. Binilisan ko ang takbo ko para makalapit. Muntikan ko ng tamaan ng aswang pero mabilis siyang nakailag. Nang makita ko ang mukha ng aswang na yon, ay nagulat ako. Siya ang lalaking aswang na anak ni Mang Pedring, ang matandang iniligtas ni tatay. Kumusta sa inyong magama? Ako pa rin ito, yung anak ni Pedring.
Si Pocho! Sabi ng lalaki na malapad pa ang ngiti. Pocho, akala ko ba hindi ka katulad nila? Pagtataka ni tatay. Hindi porke nagbigay ako sa inyo ng babala ay kakampi mo na ako. Tulad nga ng sinabi ko, binalik ko lang ang utang ng tatay ko sa inyo. Ngayong wala na siyang utang sa inyo, pwede ko na ulit gawin ang gusto ko. Patawa-tawa pa ang loko. Mabilis na nag-init ang ulo ko. Kaya sinubukan ko siyang tagain. Pero nakailag siya sa ginawa ko. Huwag ka magpadalos-dalos, anak! Sabi ni tatay sa akin. Tama ang tatay mo. Hindi ka dapat nagpapadalos-dalos. Dahil ang mga nagpapadalos-dalos ay nalalagay sa alanganin. Katulad ng tatay kong tatanga-tanga. Sabi ni Poncho at nagsimula na siyang umatake. Pinagkakakalmot niya kami pero dahil nasanay na ako ni tatay sa paghawak ng itak, hindi niya kami magawang patamaan. Idagdag pa na hinahagupit din siya ni tatay ng hawak niyang latigo. Ito na ang pagkakataon ko para mapatay ang natitirang albularyo na kalaban ng mga aswang. Muli kaming nilusob ni Poncho. Sa bilis niya ay hindi ko na napaghandaan ng paglapit niya. Tinamaan ako ng kalmot niya sa tagiliran. Hindi naman ganun kalalim, pero sapat na yon para mapabagal niya ang kilos ko. Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni tatay. Opo, ayos lang ako, tay. Huwag mo ko intindihin. Sabi ko sa kanya habang nakahawak sa tagiliran. Anak, tumabi ka. Ako na. Iginilid muna ako ni tatay. Tumindig siya sa harap ng aswang. Hinugot niya ang mahaba niyang itak na ilang araw na niyang hinahasa. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Pumorma na si tatay. Walang ano-ano ay siya na mismo ang unang umatake kay Poncho. Magaling ang bawat paggagupit ni tatay, kaya walang ibang nagawa si Poncho kundi ang umilag lang. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ni tatay, nagawa niyang tamaan si Poncho sa braso. Lumaylay agad ang braso ni Poncho. Dahil doon ay mas lalo siyang nagalit. Mas lalong pumangit ang mukha niya. Humaba ang pangil niya. Nasa aktong tutuluyan na siya ng tatay ko nang bigla siyang tumakbo. Hindi na siya hinabol ni tatay dahil marami na rin sa kasamahan namin ang nasugatan. Agad akong binalikan ni tatay at tinapalan niya agad ng halamang gamot ang sugat ko. Tapos, nilagyan niya rin ng tela para hindi na to dumugo. Lumalamang tayo sa laban, tay. Mukhang epektibo yung strategiya. Sabi ko, habang dinadaing pa rin ang kirot sa tagiliran ko. Magaling ka, anak. Mas magaling ka, tay. Hindi ko inakala na ganun ka pala makipaglaban. Pagpuri ko sa kanya nang tulungan niya akong makabangon. Salamat, anak. Pero kailangan pa nating lumaban. Marami-rami pa sila. Nang tingnan namin ang mga nagkakagulo, napansin namin ni tatay na nahihirapan na rin ang mga kasama namin. Tonyo, nako, anong nangyari sa inyo? Tingnan mo ako, wala pa akong sugat oh. May pagyayabang na sabi ni Julito nang lapitan niya ako. Paanong hindi ka masusugatan? Wala ka namang kalaban. Loko ka pala eh. Bumalik kami sa pakikipaglaban. Sinamahan na ako ni Julito habang si tatay naman ay inisa-isa niyang patayin ang mga aswang na nakakasalubong niya. Kaya idol ko yan si Tito eh. Ang galing. Siguro kung ganyan kagaling ang tatay ko, hindi siya namatay eh. Natatawa pang sabi ni Julito at para itong nai-excite. Sira ulo ka pala talaga eh, no? Oh, ayan na! Sigaw ko nang may isang aswang ang nagtangkang makalapit sa amin. Mabuti na lang ay nahagupit niya kaagad ito ng itak. Munti ka na tayo dun ah. Buti na lang magaling ako. Napailing na lang ako sa kanya. Sa mga nakalipas pang sandali, unti-unti nang umatras sa mga aswang. Sugatan ng mga kasama namin. Ang malaga na lang sa amin ay wala ni isa ang namatay. Nag-aatrasa na sila! Panalo tayo! Panalo! Sigaw ng mga kasama namin. Nagiyawan kaming lahat dahil sa pag-atras ng mga aswang. Walang paglagyan ng tuwa namin dahil sa unang pagkapanalo namin. Habang nagdiriwang kaming lahat, nakita ko si tatay na biglang pumasok sa baryo. Dumaan siya sa walang gaanong apoy.
Napansin naman namin ni Julito yon kaya naisipan kong sundan siya. Tay? Tawag ko sa kanya at napalingon naman siya kaagad. Huminto siya at hinintay kami. Anong gagawin mo rito? Bakit may mga naiwang pang aswang dito sa baryong ito? Baka may mga naiwang pang aswang dito sa baryong ito. Nag-aalala kong wika. Kailangan kong mahanap ang gamot para sa yanggaw na binawi nila sa kaibigan ko. Sagot niya sa amin at sinamahan na namin siya sa paghahanap. Wala nang natirang aswang sa baryo na yon kaya inisa-isa namin ang mga bahay. May napasukan pa nga kaming bahay na talagang nasuka kami. Naabutan kasi namin ang parte-parting katawan ng tao na base kay tatay, pagkain yun ng mga nakatira doon. Lahat din ng gamit na nakikita namin ay mga hindi pangkaraniwan. Ginagawa lang din nilang mga disenyo sa bahay ang mga bungo at kalansay ng tao. Nakakailang bahay na tayo, Tito. Baka naman dinala nila yon kasama sa pagtakas nila. Sabi ni Julito. Bumuntong hininga na lang si tatay dahil sa pagkadismaya. Hindi pwedeng hindi natin makuha ang gamot. Dahil kahit patayin natin sila, hanggat walang gamot sa yanggaw, makakapagparami pa rin sila. Tay, magpahinga ka na muna. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila nauubos at hanggat hindi natin nababawi yung gamot. Tinapik ko siya sa balikat. Kahit papaano ay kumalma na rin si tatay. Ramdam ko talaga sa kanya na gusto niyang mapigilan ang pagdami ng mga salot. Pero sa oras na yon, mas kailangan niyang magpahinga. Bago kami umalis sa baryo na yon, Kaabanong, sinunog namin ang mga kabahayan. Para yun masiguro namin na hindi na sila babalik sa lugar na yon. Hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Maraming aswang ang nakatakas. Isa lang ang ibig sabihin doon. Makakapagsumbong pa sila sa iba nilang mga kasama. Kaya maging alerto tayo sa lahat ng oras. Ang tagumpay na ito ay hindi pa katapusan ng lahat. Pagpapaalala ni tatay habang naglalakad na kami sa kagubatan. Nang makauwi sa bahay, ay galit na galit si Tita Belen nang makitang sugatan ako. Mas may pakialam pa siya sa akin kesa kay tatay at Julito. Malintik kayo. Anong nangyari? Kinalaban niyo mga aswang? Ikaw, Kiko, ha? Tingnan mo ang nangyari sa anak mo. Sira ulo ka rin talaga eh. Sabi ni Tita Belen. Mama, huwag kang mag-alala. Nanalo kami sa laban. Napatras namin ng mga aswang. Ibig sabihin, malalakas kami. May pagmamalaking sabi ni Julito kay tita. Wala akong pakialam kung nanalo kayo o hindi. Paano kung nagkandamatay kayo, ha? Mga buang kayo? Wika ni Tita Belen. Nauna na siyang pumasok sa bahay. Natawa na lang kami nila tatay. Kinaumagahan, nagising kami dahil sa masarap na amoy na nanggagaling sa labas ng kusina. Pagbangon namin ay nagluluto na pala si Tita Belen ng agahan namin. Naabutan namin si Tita Belen na kausap ang tsismosa sa labas ng bakuran. Napatigil kami ni tatay nang marinig namin ang salitang aswang. Oo, Mari. Kawawa nga yun eh. Lasug-lasug ang katawan niya. Ang sabi ng mga kamag-anak niya, aswang daw ang pumatay. Eh di ba, kaninang madaling araw, sabi nila, nanalo sila sa laban ng aswang. Nako, baka ginantihan sila. Wika ng kausap ni Tita Belen. Nagkatinginan kami ni tatay. Medyo naalarma kami at nawala ang antok namin. Noong mga sandaling yon, batid namin na gumawa agad ng paraan ng ibang aswang na makatakas para gumanti. Anak, magsisimula na ulit ang laban. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakabawi. Sabi ni tatay. Maya-maya lang ay may dumating na kasamahan namin. Tarantang-taranta ang kanyang muka. Mang Kiko! May natagpuan na naman bangkay yung mga kasama natin! Pinatay sila ng aswang! Gumaganti na sila, Mang Kiko! Anong gagawin natin? Napalunok na lang ako ng laway, Kaabanong, dahil sa kaba na muli na namang dumaloy sa aking sistema. Muli naming tinipon ng samahan para sa paghanda. Dahil sa iba naming kasamahang na biktima ng mga aswang, mas lalo kaming naging aligaga. Maganda kayong lahat! Mamayang gabi, may malaking posibilidad na pumunta na ang mga aswang dito.
ipapatikim nila sa atin ang kanilang pagiganti. Lahat ay maging alerto. Hindi natin alam na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita natin ang isa't isa. Wika ni tatay sa mga kasamahan namin noong hapon. Mang Kiko, bakit ganun? Di ba dapat takot na sila sa atin? Bakit para mas lalo sila tumatapang kung kailan sila kumukonti? Oo nga, anong gagawin natin ngayon? Mamamatay na ba tayo lahat, Mang Kiko? Sabi ko na nga ba dapat hindi na ako sumama rito. Mapapahamak pa yung pamilya ko. Sari-sari ang opinyon ng mga kasama namin. Karamihan sa kanila ay parang nawawala na sa katinuan dahil sa labis na pangamba. May iba rin na kumalas na. Kumalma kayo. Hindi nakakatulong mga ganyang kaisipan sa mga ganitong sitwasyon. Kung gusto niyong maligtas ang pamilya ninyo, matuto kayong mag-isip ng maayos kung paano niyo sila poprotektahan. Sabi ko naman, at saka lang sila natahimik. Tama si Tonyo. Nasa mga kamay natin ang kapakanan ng lahat. Kung walang lalaban sa mga aswang, sinong lalaban para sa mga pamilya natin? Tingnan nyo nga siya sariwa pa ang sugat niyan. Pero nandito siya ngayon sa harapan natin na handang lumaban. Huwag niyong itago sa puwet ninyo mga bayag ninyo. Madiin at may kataasan ng pagkakasabi ni Julito. Malaki ang nabawas natin sa bilang ng mga aswang. Pero dahil kaya nila magparami sa loob ng ilang oras, malulugi talaga tayo pagdating sa bilang. Kaya ngayon, ang tagi nating magagawa ay maghanda tayo. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino ang mga gusto pa rin sumama? Tanong ni tatay sa kanila. Marami pa rin namang nagtaasan ng kamay. Halos karamihan ay natauhan sa mga sinabi namin. Habang may oras pa kami, gumawa si tatay ng kung ano-anong pangontra gamit ang bawang, asin at ilang pampanlaban sa mga aswang. Maraming nilutong halo-halong likido si tatay. Kalat na rin sa baryo namin noon na may paparating ng panganib. Kaya noong mga sandaling yon, kakaunti lang ang makikitang tao sa labas. Lahat ay natatakot at mas piniling manatili na lang sa kanilang bahay. Tay, ano pa ba mga kakailanganin nating gawin? Tanong ko sa kanya habang abala siya sa hinahalo niya sa malaking kawa. Nakahanda naman na ang lahat ng tao natin. Oras na lang ang hinihintay ng lahat. Siguro, ang gusto ko na lang na gawin nyo ay dalhin nyo ni Julito o si Tita Belen nyo sa ligtas na lugar. Mamaya siguradong may mangyayaring patayan. Wika ni tatay. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kahit ayaw pa ni Tita Belen nung una, ay wala siyang nagawa. Pwersahan namin siyang dinala sa kakilala nila sa kabilang baryo na malapit lang naman. Julito, Tonyo, kayong mga buwang kayo. Huwag kayong mamamatay ha. Mga bata pa kayo. Lalo ka na, Julito. Ikaw na lang ang meron akong hilayupak ka. Kapag ikaw namatay, kakausapin ko si San Pedro para hindi ka makapasok sa langit walang hiya ka. Umayos kayo. Sabi sa amin ni Tita Belen nang matid na namin siya. Si Tito, hindi mo ba kakamustahin? Natatawang sabi ni Julito. Nato, kung mamamatay siya, mas maganda para makapagpahinga na. Pero kung kaya pa mabuhay, kayong na ang bahala. Sige na, umalis na kayo at malapit na ang gabi. Sabi pa ni Tita Belen. Mama, babalik akong buhay. Hindi ko sasayangin ang binigay niyong tiwala. Niyakapan ni Tonyo ang nanay niya. Nakaramdam ako ng inggit pero hindi ko na lang yon inisip. Nang makabalik kami sa baryo, ay abala pa rin si tatay. Hindi pa niya tapos sa mga pangontra na ginagawa niya. May 1 oras na lang kami bago tuluyang kumagat ang dilim. Sobrang kinakabahan ako noon, Kabanong. 1 buong baryo ng mga aswang ang kakalabanin namin. 1 albularyo lang ang kasama namin at lahat na kami ay simpleng tao lang. Hindi ko alam noon kung ano pa ang kahahantungan namin, lalo pat sa mga puntong yon, takam na takam sa paghiganti ang mga aswang. Dumating ang takdang oras, naganda na rin kaming lahat. Medyo dumami kami dahil nahikayat pa namin ng ilang kalalakihan. Ang kulang lang sa amin ay kagamitan. Pero ang sabi ng iba, palag-palag na yan. Sabay-sabay kaming naglakad, papunta sa bukana ng gubat ng baryo namin. Naisipan kasi ni tatay na salubungin ang mga aswang. Nang sa ganon ay hindi masaktan ang mga sibilyan at hindi rin masira ang mga kabahayan.
Halos isang araw kaming nakatigil lang sa madilim na gubat. Maya-maya lang naramdaman na namin ang mga yabag ng paa nila. Nagsiliparan na rin ang mga ibon sa mga kapunuan. Magsihanda kayo. Ayan sila. Bulong sa amin ni tatay. Tonyo, huwag ka na sa amin hiwalay ni Tito may sugat ka pa. Paalala naman sa akin ni Julito at tumango na lang ako. Nang medyo malapit na sila, ay saka kami nagpaulan ng palaso. Ikinagulat nila ang ginawa namin kaya hindi sila nakapaghanda. Marami kaagad ang nalaga sa kanila pero hindi namin inakala na may mga kasunod pa pala sila. Kakaunti lang ang palaso na daladala namin. Kaya kanya-kanya na lang kaming bunot ng itak. Ang iba naman ay may mga dalang latigo. Nagsimula ang gulo. Sa puntong yon ay medyo may bintahe ang mga aswang dahil madilim. Hindi gaya ng naunang labanan na maliwanag dahil sa apoy. Kaya ang ginawa ko noong mga sandaling yon, kabanong, nagsindi ako ng gasera at hinagis ko sa tuyong mga dahon. Mabilis na lumiyab yon at nakita na rin ang mga aswang ng medyo malinaw. Kaming dalawa ni Julito ang nagsilbing kanan at kaliwang kamay ni tatay. Sobrang galing niyang makipaglaban. Hindi man lang siya tinatamaan. Siguro dahil yon sa anting-anting na nilunok niya noong bago kami umalis. Kami naman ni Julito ay maingat ding nakikipaglaban. Sa puntong yon, medyo humusay na rin si Julito sa pakikipaglaban. Talagang patay kung patay sa kanya. Hindi niya iniiwanan ng aswang hanggat hindi niya tinataga ang ulo. Sige, lumabas ba kayong lahat nang madali namin kayo maubos? Tumatawa pang sigaw ni Julito. Ayan, puro kayabangan. Tumingin ka nga sa likuran mo, no? Sabi ko nang meron akong mataga na aswang na buhay pa pala sa kanyang likuran. Maya-maya lang, napalingon kami sa gilid ng may magsalitang lalaki. Parang kasing edad niya lang ang tatay ko. Kasama nito si Poncho na tuluyan ng nawalan ng braso. Albularyong Kiko, ang swerte mo naman. Ang tagal mong mamatay. Ikaw ba ang leader ng mga salot na ito? Tanong ng tatay ko. Ang galing mong manghula, kaya gusto kitang patayin Kasi marami kang alam. Poncho! Bigla na lang lumusob si Poncho sa hudyat ng lalaki. Walang ano-ano, hinato siya ng tatay ko ng itak sa liig. Gumulong ang ulo ni Poncho. Ikinagulat yun ng leader ng mga aswang. Hindi niyo ako madadala sa sindak. Binata pa lang ako'y pumapatay na ako ng aswang. Kung gusto niyo akong matakot, dalhin niyo ako sa impyerno! Si tatay naman ang lumusob, habang kami naman ay nakabantay lang sa maaring umatake sa kanya na iba. Gumapang pataas ng puno ang leader ng mga aswang. Halatang natakot siya sa kung papaano makipaglaban ng tatay ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ng pagdami namin. Hindi mo na makukuha ang gamot sa Yanggaw. Hinding-hindi! Sabi ng lalaki, sabay halakak. Napatigil lang siya sa kakatawa nang batuin siya ni tatay ng maliit na palakol. Tumarak yon sa balikat niya kaya nalaglag din siya. Dali-daling tumayo ang aswang at nagsimulang magbago ng anyo. Ang dami mong daldal. Wala ka naman palang binatbat kay Tito Idol ko Pangaasar ni Julito. Tumingin lang ang aswang na yon sa amin. Mga ilang sandali lang, bigla na lang siyang gumapang paalis. Sinundan agad namin siya. Sa kakatakbo namin ay hindi namin namalayan na napalayo na pala kami sa mga kasamahan namin. Paghawak ko rin sa sugat ko ay dumudugo na naman siya. Nakakaramdam na rin ako ng kaunting kirot. Tumigil lang kami nang umakyat sa mataas na puno ang leader ng mga aswang. Maganda kayo! Traidor ang isang ito! Aatake yan kapag hindi tayo alerto! Sabi ni tatay. Higo, tanggapin mo na lang na hindi nyo na maalis sa lipunan ng angkan ng mga aswang. Kahit mapatay mo ko, marami pa ring uusbong. Wala akong pakialam kahit na paulit-ulit kayong dumami. Paulit-ulit ko rin kayong pupulbusin. Kiko naman, alam natin pareho na tao ka lang. Mamamatay ka rin. Kaming mga aswang, mas mahaba ang buhay namin. Kapag nawala ka, wala ka na rin kwenta. Wala na kaming kalaban. Parang nababaliw ang aswang na yon habang tumatawa sa tuktok ng puno.
Ang dami mong sinasabi! Bakit hindi ka na lang bumaba dyan at kalabanin mo ako? Sigaw ni tatay. Nararamdaman ko na nauubos na ang pasensya niya. Kinuha ni tatay ang pana ni Julito. May isa pang natitirang palaso. Kung gusto mo akong patayin, dito tayo sa taas. Mas magandang mamatay sa itaas para malapit sa tinatawag niyong Diyos. Halika dito! Laban na! Ha? Naudlot ang sasabihin ng aswang na yon nang bitiwan na ni tatay ang palaso. Kahit madilim at maraming nakaharang na dahon at sanga, nagawa ni tatay na hulaan ang eksaktong kinalalagyan ng aswang. Agad namin siyang nilapitan nang nasa lapag na siya. Hindi na makabangon ang aswang dahil sa laso na nakalagay din sa palaso. Bago ka mamatay, sabihin mo sa akin kung nasa ng gamot para sa Yanggaw. Sabi ni tatay at tinutukan niya ng itak ang aswang sa liig. Gigo, patayin mo na lang ako, pero hindi ako magsasalita. Hindi ko ilalagay sa alanganin ang kinabukasan ng mga sisibol na aswang. Binibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay kung sasabihin mo sa akin kung nasaan yung gamot para sa Yanggaw. Nanggigigil na si tatay sa kanya. Tinawanan niya si tatay kahit na dumudura na siya ng dugo. Pasensya ka na, kaibigan, pero wala kang mapapala sa akin. Patayin mo na ako kasi alam mo, ako ang pumatay sa asawa mo. Humagikik pa yon. Dahil sa sobrang galit, hindi na nakontrol ng tatay ko ang kanyang sarili. Tinaga niya na sa liig ang aswang. Humiwalay kaagad ang ulo nito sa liig. Hindi pa nakontento si tatay, pinagtatataga niya rin ang katawan hanggang sa magkandalasog-lasog ito. Kami na lang ang umawat sa kanya. Nayak na lang si tatay dahil pakiramdam niya kahit napatay na niya ang leader ng mga aswang ay hindi pa rin siya nananalo. Ganun pa man, kinuha namin ang ulo ng leader ng aswang. Binalikan namin ng mga kasama namin na patuloy pa rin lumalaban. Tingnan niyo to mga aswang! Patay na ang leader ninyo! Sigaw ko sa mga natitirang aswang at itinaas ko ang ulo ng leader nila. Nagulat sila sa kanilang nakita at dali-dali silang gumapang paalis. Nabulyo ng iba pa naming kasama at napatay din naman sila. Tay, nanalo tayo. Saludo ko sa inyo, Tay. Sabi ko at niyakap ko siya ng saglit. Ang galing mo, Tito Idol! Isa kang alamat! Sabi naman ni Julito. Ngumiti na lang si tatay. Mula nang matapos ang labanan na yon kaabanong ay wala nang nagpakitang aswang sa Sorsogon. Pero dahil hindi namin nabawi ang gamot sa Yanggaw, dumami pa rin ang mga aswang sa ibang mga probinsya na gaya na lang sa Aklan at Guimaras. Lumipas ang maraming mga taon. Tumanda na rin ang tatay ko. Gusto ko sanang sumunod sa yapak niya pero mas pinili niya si Julito. Ayaw kasi ni tatay na sundan ko ang kapalaran na peligroso. Natanggap ko naman yon. Ibang landas ang tinaa ko habang si Julito naman, siya na ang kinikilalang bagong albularyo ng probinsya namin. Masayang pumanaw si tatay. Iniwan niya ang mundong ito na dala-dala ang kagitingan na ginawa niya para sa mga kababayan niya. Sa pagkawala ni tatay, natutunan ko ang isang bagay. Mas madaling malulutas ang mga problema kung magtutulungan ang bawat isa. Wakas.